O sige, ito na, 15 minutes. Takot nga ba? Join the 9th Okay, sa mga bago pasok, shoutout sa inyo, Osat, no? Ayan, huwag kalimutan mag-like at subscribe. At syempre, shoutout sa mga bago pasok, no? Benji Oy, shoutout, Macwan, Roberto Cabe, shoutout, Kabsat, Cora Vidal, Deo Marte, Sir Leonardo Ansag, Macwan, Ferrol, Michael Angelo J. Gensha, shoutout, Kabsat. Buenas tardes, damas y caballeros. May mga nahagip tayong mga reports coming from the House of Representatives na pipilitin daw ng Justice Committee headed by Congresswoman Jinky Luistro. Pipilitin nila tapusin yung originally scheduled na 3 days hearing, clarificatory hearing sa April 14 sa Tuesday. Kasi takot pa rin sila, baka maabutan pa rin sila ng issuean ng temporary restraining order by the Supreme Court, which Congresswoman Laila De Lima called Sarah's Court. So, although scheduled sila to hold the hearing, April 14, April 22, and April 29, 3 days, April 14, 22, and 29, pipilitin nila tapusin lahat kung kaya sa April 14. Yun lang, meron mga source, mga documents hindi pa mai-submit sa kanila sa April 14 kasi we must remember, hindi pa nila na-issuean ng subpoena duces tecum bank records si Senator Antonio Trillanes. So I doubt whether by April 14, by Tuesday, kasama na si Senator Antonio Trillanes. At hindi pa rin siguro dahil very contentious, dahil nakikita nila na ayaw mag-cooperate yung Anti-Money Laundering Council at mga bangko, hindi pa rin nila na-issuean ng subpoena duces tecum ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC. So kumbaga sayang, magiging hilaw ang hearing na ito. Kasi yun nga, medyo siguro pakiramdam nila na kahit hindi kaagad inisyuan ng Supreme Court during sa unbank hearing nila, hindi kaagad nila na-isyuhan na last April 8 ng unbank hearing ng Supreme Court, hindi nila kaagad na-isyuhan ng TRO while hearing the petition for TRO filed by Attorney Israelito Torion and Company, mga DDS lawyers, at binigyan ang House ng 10 days to answer. Siyempre 10 working days ito. So tatapat ito mga around April 20 or 21. 10 days. Kahit i-filean pa naman nila on the last day, yung on the 10th day, yung reply ng House, pwede pa rin sila mapigil sa 22nd day, sa April 22, or pwede sila mapigil sa April 29. Yun, 29, mas mahabang panahon na talaga para i-deliberate ito ng Supreme Court. Kaya ito ang medyo bad news ngayon sa atin. As I told you earlier, ito ang medyo kabado pa rin ang mga kongresista na baka ma-TRO pa rin sila dahil napakalakas ni Sara Duterte
sa Supreme Court, kung saan 13 justices were appointed, are appointees of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang papakinggan lang natin sa 14, ang pinatawag lang ay ito lang, syempre, si Madriaga. Ombudsman Boying Remulla, na sinabi na baka hindi siya mag-appear pero andon yung mga opisyalis niya to submit the SAL-N ni Sara Duterte. Syempre, for sure, a-appearin itong si National Bureau of Investigation Director, si Melvin Matibag, na who will testify or who will present evidence doon sa death threats ni Sara kay President Duterte. And then, andon rin, invited rin as resource person itong si Dennis Mapa, na national statistician. Siya yun makapagsabi na whether tunay na tao or peke na tao sila Mary Grace Piatos, Yomi Ocho, and many others. So, na National Statistics Office, NSO. And then, invited rin, pero hindi natin sure, tulad ng sinabi natin sa previous vlog natin, itong si Francis Edralin Lim. Well, you're watching this Monday.com ad. Michael clicked the star. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ng Security Exchange Commission chairperson. Pwede siya o magpadala siya ng mga representative niya, kasama yung record sana. Kasama yung records ng mga financial reports at articles of incorporation na mga negosyo daw nila ng mga Duterte, ni Sara at Duterte at ni Mans Carpio. And then andun rin si Charlito Mendoza ng Bureau of Internal Revenue. Commissioner ito ng Bureau of Internal Revenue, na invite rin. At si Gloria Camora, State Auditor, to tell us ano ba talaga ang status ng COA report. Cleared na ba si Sara Duterte as claimed by the Duterte camp or hindi pa? Kasi yun ang kiniklaim nila, hindi pa to tapos ang COA report eh. They are in the process of answering the COA report pa raw. So dito natin malalaman kung tapos na ba ang COA report at yun, meron na nga finding na talaga nagnakaw siya o nawala yung pera. And then sa mga private individuals, makikita rin natin kung sisipot, kung matuloy ang testimony sa Tuesday. Itong of course si Ramil Madriaga, yung self-confessed bagman ni Sara Duterte. Meron rin, pinatawag rin itong si Cynthia Vinas Pantonal, lawyer who notarized Ramil Madriaga's affidavit, and si Michael Poa, na ex-education undersecretary at lawyer and spokesperson ni Sara Duterte. So yun, tulad ng sinabi natin, wala pa dito sila Senator Antonio Trillanes, who can testify on the 2.6 billion na joint accounts ni Sara sa Julio Vargas, I think BPI Bank, Julio Vargas branch sa Pasig. Hindi pa natawagan kasi 3-day schedule nga eh. 3-day schedule. Yun nga, yung AMLAC officials. Sana yun, originally, mapatawag sila sa April 22 or 29. Sana nga, inuna na nila si Trillanes, no? So, as we said earlier, kung mag-testify naman at magdala ito mga officials na ito, yung mga dokumento, pwede madurog talaga si Sara Duterte dyan. Kasi tulad doon sa COA report, pagkikita talaga natin na
meron talaga adverse finding or finding na talaga na napa-disappear niya yung pera ng bayan na 125 million in 2022 budget and 612 million in the 2023 budget. So at yung DTI and Security Exchange Commission, pwede rin sila mag-testify kung totoo ba, kung totoong kumikita yung mga companies ni Sara Duterte or baka ginagamit lang ito as front. So, yan. So, among others. At syempre, si Madriaga, yung testimony about yung delivery ng pera at madiin rin nila itong si Michael Poa doon sa mga bribery, yung binabribe ni Sara Duterte, yung mga DepEd officials, undersecretary and other officials para i-approvean yung mga questionable contracts na kung saan umaabot ng 21 billion ang nawalan sa bayan when she was DepEd secretary, allegedly. So yan. So this is good news and bad news. Good news dahil tuloy na ang hearing. Bad news kahit ang mga opisyalis na mismo ng Committee on Justice ay kabado na baka hanggang April 14 lang, baka hindi na matutuloy yung April 22. Hearing or April 29 as originally scheduled. Kung saan yun? Siguro pati AMLAC, pati si Trillanes matawagan. So, ito na ba ang problema? Pero sana nga, let's pray. Kaya please share this vlog. Please like this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga Supreme Court Justices o mga kamag-anak nila. You naman, Sunday pa naman ngayon. You ask for God's guidance. Huwag puro batas lang or puro palakasan lang or puro utang na loob lang. Sana when you go to Mass or if you have already gone to Mass, pero sana they will say a prayer at hayaan na lang nila. Lalo na kung nasimula na sa 14, hayaan na lang nila ituloy yung 22 and April 22 and April 29 na 3 days lang ito. Hayaan na nila tapusin. Yun lang. Tulad ng sinabi natin, hindi pa natin alam, question mark pa yung whether makonvict talaga si Sara sa Supreme Court, kung saan nakikita niya ay marami pa rin siyang allies, marami pa rin siyang mga chihuahua at saka mga minions na senators. Pero dito lang sa hearing na ito, durog na siya. Kasi lalabas, nagsisinungaling siya sa mga sinasabi niya. Tulad yung sa COA, sabi niya hindi pa daw final ang finding ng COA. At yung justification niya sa 88.5 million na salin niya galing daw sa mga negosyo. Kaya mayroon shortfall. So isa pang dahilan na binibilisan rin ito ng House kasi gusto rin nila na maikuha na ito sa first day of resumption of kasi naka-break yung Congress ngayon, sa resumption ng session ng Congress sa May 3, pwede na nila ito i-refer sa Senado na. Gusto rin nila pabilisin on that regard. Pero yun nga, ang main fear talaga nila, yung baka ma-TRO sila, baka yung first day lang magawa nila sa 14, but baka mapigilan na sila yung 2 days more, April 22 and April 29. Pero yung nga, tulad ng sinasabi natin, sana hayaan na lang ng korte. Wag na sila manghimasok kasi halata naman. At pwede naman mapabilisan nila
pwede nila matapos lahat sa April 14 dahil wala naman si Sara, wala rin mga lawyers niya for sure. So, unlikely na meron papalag. So, kumbaga, pwera siguro kay Rufus Rodriguez at baka mabuhay ulit si Congressman Suntay o si Marcoleta. Mabuhay pero kung ulit. yan lang tatlo, so syempre tuloy-tuloy yan na trial na yan. Yung clarificatory hearing na yan. Pero we're hoping na hindi mag-intervene ang Supreme Court and they will be able to push through with their scheduled April 14, 22 and April 29 clarificatory hearing. So yan lang po ang update natin dito sa palapit na 2 days more na clarificatory hearing sa Supreme Court. Okay? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Happy Sunday to all and see you in my next vlog. Yun. Sir Leonardo, may abangan talaga tayo, no? So makikita talaga natin sa April 14 kung tatapusin ba nila o kasi kailan ba yung deadline ng 10 days ng Kongreso? This week din yata yun eh. Yung 10 days niya kung hindi nagkakamali, no? 12. Hindi kailan ba yung 10 days na mag-start niyan? Mas alam ko last week yan, di ba? Yung nag-file si Sara. Kinabukasan nun, oo, parang kung di ako nagkamali, kailan ba yun? 5, 6, 16? 6, kung 6 yun, last week. Or 7? 17. So talagang within this week, hanggang Friday siguro sila sasagot. 10 days eh. So malalaman natin kung talagang tatapusin ba nila or hindi pa. So abangan natin siyempre. At siyempre naka-live tayo dun, no? Kahit busy si Maestro. Actually yung date na yun, final exam yun sa school namin. Final school. Habang nagpapa-final exam ako, ilalive ko na lang sa school. O, di ba? Siyempre, hindi natin palalampasin yan sa Leonardo. Lalo na pag nagsalita si Mardriaga, di ba? Dako po yan ang abangan natin. Alright, so again, maraming salamat. It's already 10:43. Kailangan maaga-aga na tayo rest muna tayo kasi maaga tayo bukas sa ating trabaho. So again, maraming salamat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo. Shoutout sa mga kasama ko dito. Siyempre si Rani Shera, nandiyan na rin, nag-like na rin. Si Mac Kwan, hello Ading, watching from Toronto, Canada. Keep up fighting for PBBM on behalf of us. Sabi ni Army Mira Bueno, shoutout po. Yan, si Kabsat Benji Uy ng Serra Force Family, Roberto Cabe, Cora Vidal, Deo Marte, sino pa ba pumasok kanina dyan? Si Ferold,